Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 14, 2025. Pag-usapan po natin ito pong ating bagong ombudsman, si Boying Remulla. Kaugnay po ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pero ang malaking katanungan sa atin ngayon ay dapat bang pansinin ang mga komento nitong si Sara Duterte? Alam niyo kung ako po mismo ang sasagot sa katanungan na yan, hindi na dapat eh. Kaya hanga po ako sa naging tugon nito pong si Ombudsman Boying Remulla sa katanungan hinggil sa komento sa kanya ni Sara Duterte. Pero wag din natin ipagkamali na mali yung ginagawa ni Undersecretary Claire Castro. Kasi bilang Palace Press spokesperson, nararapat lamang na sagutin niya ang mga katanungan ng Malacanang press corps. Kaya kung ang nagiging mga pananalita nito pong si Undersecretary Castro ay mga matatalas laban po dito kay Sara Duterte, tingin ko nararapat lamang po yon sapagkat wala naman kasing kwenta itong mga komento nito pong si Sara Duterte. Ngayon, balikan muna natin, ano ba yung pangyayari? Bakit po hindi na nag-comment further itong si Ombudsman Remulla sa pahayag ni Sara Duterte? Ito po kasi yun eh. Parang pinalalabas nitong si Sara Duterte na kung siya ang presidente, hindi na daw niya pipiliin ito pong si Boying Remulla. Siyempre, napakasimple naman ng common sense, di ba? Paano mo pipiliin si Boying Remulla kung ito mismo yung anak o yung nagpakulong sa tatay mo, no? Bahagi ng mga nagpakulong sa tatay mo sapagkat malaki po ang naging pwesto o kaparaanan na ginawa nito pong si Boying Remulla. Siya po yung nagbigay ng mga legal na batayan para po magkaroon po ng sapat na legal na basihan nga ito pong ating gobyerno sa pag-aresto at eventually pagpapadala dito kay Rodrigo Duterte sa Hague, Netherlands. Anyway, ito po yung pahayag ni Sara Duterte. Pakinggan po natin mga tol. Kaya talaga siya ombudsman sa kanyang pwesto ngayon dito. Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ng ombudsman. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya. Di ba? Kung siya presidente, hindi niya i-appoint na ombudsman si Boying Remulla. Kasi ang i-appoint niyang ombudsman, mga tulad po ni Samuel Martires na kukotaw lang or maninikluhod sa kanila kahit ito ay isa sa pinakamakapangyarihang taong gobyerno sa kasalukuyan o sa nakaraang panahon. No, ganun yung ginawa nitong si Samuel Martires eh. Lahat ng mga Duterte at kapanalig nito, parang no limit tangere, touch me not, no? Ang nabibigyan lamang ng mga kaukulang aksyon at kaparusahan kapag hindi nila kaalyado. Like what happened sa dating gobernador na si Gwen Garcia. Nung naging sour na ang relationship ng dating gobernador na yan sa mga Duterte, napakabilis ng naging aksyon ni Samuel Martires. Nireklamo ngayong araw na ito, for example, kinabukasan o sa sumunod na araw nagkaroon kagad ng preventive suspension itong si dating gobernador Gwen Garcia. Sinasabi ko lamang po yan para ilatag sa inyo na ganyan po ang uri ng mga maaaring italaga ng Duterte sa posisyon sa gobyerno, partikular sa ombudsman. Kaya kung mananalo itong si Sara Duterte, I hope hindi mangyari sa 2028. Sisiguraduhin yan na by 2032, syempre, di naman kagad siya makakapili ng ombudsman dahil 7 taon ng panunungkulan nitong si Boying Remulla. Pero siya pa rin yung aabuting presidente kung mananalo siya sa 2028. At ang itatalaga niya dyan, yung mga like nga ni Samuel Martires o yung mga kaya po nilang hawakan sa leeg. Si Boying Remulla kasi mga tol, hindi nila kaya itong hawakan. No? Ako, naniniwala ako na si Boying Remulla, napaka-professional po nito sa kanyang trabaho. At ang namamagitan, tingin ko, sa pagitan nila ng ating Pangulo, si claimed nga ay professionalism. Meaning, kung trabaho, okay lang tayo. Pero kung merong mali, ay hindi na tayo magiging okay. Yan ang nakikita ko sa integridad na meron ito pong si Ombudsman Boying Remulla. Ngayon, pakinggan muna natin, syempre. Isingit po natin dito yung naging pahayag, kaugnay niya nito pong si Undersecretary Claire Castro. Pero inuulit ko po hindi kasi pwedeng hindi sumagot si Yusek Castro sa mga ganitong issue. Siya po is Palace Press Officer at dapat talaga maipagtatanggol niya ang ating Pangulo sa lahat ng pagkakataon as long as legal. O, pakinggan natin
ang interview sa kanya o press conference kung saan tinanong po siya hinggil dyan sa naging pahayag ni Sara Duterte. Anna. Hi, Lisa. Good afternoon. Vice President Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. What's the palace's take on this? Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So, mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero, ang alam po natin, the president thinks well, knows better. At alam po din natin na ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Ganun lang kasimple. Next question. Ganun lang kasimple, di ba? Napakatalas ng mga pananalita kasi talagang humihiwa. Lalong-lalo na kung ang pinagsasabihang tao ay guilty. No? Alam niyo kung bakit ko sinasabing guilty? Hindi sa harapan ng batas kasi hindi pa naman na isasagawa ang appropriate trial kaugnay ng mga akusasyon sa kanya. Pero majority ng mga Pilipino, I believe, guilty itong si Sara Duterte sa kanyang mga akusasyon na kinakaharap sa ngayon. Like for example, yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tanga ka na lamang kung hindi ka maniniwalang guilty siya doon. No, sino ba naman ang hindi maniniwala pa harap-harapan mong sinabi na ikaw ay nag-hire ng assassin at kung ikaw ay mamamatay, yung assassin na ito, hindi mo naman alam kung sino pumatay sa'yo. For example lang pero ang pinagbintangan mo na kagad ay si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady at dating Speaker Martin Romualdez. Kaya dapat patayin mo din sila, di ba? Yung mga ganong uri ng kaisipan or mindset, dapat yon pinaparusahan Tingnan natin ngayon kung ano ang magiging action ng Department of Justice kaugnay ng reklamo ng NBI sa grave threat na ginawa nitong si Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang ombudsman kasi medyo tali pa rin ang kamay nito dahil nga po ang Vice President ay can be removed only from office by impeachment. And sinasabi doon sa senior na batas na umuugnay sa ombudsman nitong si Attorney Wilfredo Garrido ba yun? Na wag natin i-expect masyado dito kay Ombudsman Boyong Remulla na agad-agad maipapakulong kung masampahan ng kaso itong si Sara Duterte. Kasi mas mananaig yung mandato nito na maglingkod sa taong bayan considering na siya nga po ay isang impeachable public officer. I-share ko lamang po sa inyong muli yung post na yon para wag tayo masyadong umasa kasi baka akala natin porkit si Ombudsman Boyong Remulla na ang nakaupo agad-agad niyang maipapakulong itong si Sara Duterte. Ito po yung naging post nitong si Attorney Wilfredo Garrido kamakailan medyo mahaba na yata yung mga post na lumagpas. Pero balikan po natin 'yon para mas maunawaan po natin ang realidad, no? Kasi katulad nga po dito sinasabi niya, can the new Ombudsman Remulla run after the Vice President? We went through 7 years with an ombudsman who was seemingly asleep on the job. So we expect the new Ombudsman Boyong Remulla to be more energetic. At yun naman yung sinasabi dito ni Ombudsman Remulla sa interview sa kanya o press conference kahapon na mag-expect tayo sa kanya more ng mga ganitong press conference for 7 years. Pero ito yung mga limitations inilatag na dito nitong si Attorney Wilfredo Garrido. As demonstration of his alacrity, we expect him to run after Sara Duterte, throw everything at her, including the kitchen sink, right? Sabi niya, hold your horses. It appears the ombudsman's hands are tied. He can't run after the Vice President except in pursuit of an impeachment complaint. Section 21 of Republic Act 6770, also known as the Ombudsman Act of 1989, empowers the Ombudsman with disciplinary authority over all government officials and employees, except those removable by impeachment, members of Congress, and members of the judiciary. Now, in short mga tol, ang sinasabi po dito is wag natin masyadong i-burden kay Ombudsman Remulla yung mga unrealistic expectations, no? Kaya ito pong programa natin magpapatuloy ito sa panawagan sa ating Kongreso na kung hindi mananalo ang motion for reconsiderations na kanilang inihain sa Korte Suprema kaugnay po ng impeachment complaint dito kay Sara Duterte ay sa pagtatapos po ng 1-year VAR period sa February 6, 2026 na sa ngayon ay meron na lamang po tayong iniintay na
100, how many days? Nandito po sa countdown natin yan, araw-araw. 115 days before Sara Duterte once again faces impeachment. Now, yan po yung patuloy nating gagawin, patuloy nating ina-advocate dahil nga as we have learned sa tinuturo sa atin ng mga abogado sa batas, sa particular na batas na umiiral sa ombudsman, limitado pa rin po talaga ang kapangyarihan ng ombudsman, especially kapag ang issue ay yung mga impeachable officer like Sara Duterte. Ngayon, pakinggan na po natin ito pong naging press conference ni Ombudsman Boying Remulla. At ito nga po, no, yung walang kwentang komento ni Sara Duterte ay dapat sinasagot ng walang kwenta din na salita like no comment, no? Pero again baka ma-misinterpret nyo ako. Uulitin ko lamang. Si Undersecretary Castro, obligated siya talagang sumagot sa mga tanong, lalong-lalo na kung ang issue ay binabato laban sa ating Pangulo. Pero kung ang mismong concern na tao, like Ombudsman Remulla, meron siyang option. At yung option na yun, mas pinili niya yung maayos na kasagutan. At yun ang no comment. Hingi lang po kami ng reaction sa inyo dun sa sinabi po ni VP Sara nung nakaraan na kung siya po ang magiging presidente ay di daw niya kayo pipiling ombudsman. Any reaction to that po? No comment. Nothing. Yan. Ganun lang kasimple yun. Kasi hindi na dapat talaga pinag-aaksehan ng panahon itong si Sara Duterte. No? Nagpapapansin lang kasi yan kadalasan. Ang ginagawa nga ng mga optics niyan para lang mapansin ng publiko, ultimo yung bodyguard, i-exaggerate. Napansin niyo sa Dubai, ng teteng na yan. Sobrang daming bodyguard, wala naman halos tao. Tapos sa Senado, nasa loob ka na ng Senado, may pahawi-hawi boys pa. Ang intention kasi noon, hindi naman for security talaga, for publicity. Negative or positive publicity is still publicity. Dito, na-topic natin siya, not in a sense na pinapublicize natin siya. Ang point ko lang dito, kaya natin siya na-topic kasi nabanggit ni Ombudsman Boying Remulla ang no comment at siya yung pinatutungkulan doon at hinugot lang natin yung komento niya kaya ako pinakita sa inyo. Pero no more no less. No, kasi ako matured enough na ako kahit ang ganito ang edad natin, 46 years old na ako, yung mga bagay-bagay dapat hindi na tayo nagpapautok, no? Siguradong tatakbo itong si Sara Duterte sa 2028 at wag na po nating pasikatin pa. Kaya patuloy na lamang po natin panoorin ito pong press conference ni Ombudsman Remulla. Hi sir, good afternoon. Isaiah from PTV4. Sir, reaction din regarding sa naging statement kanina ng Malacanang regarding dun sa ipag-uutos niyo pong pagbubukas ng mga salin. Ayon po sa Malacanang, tatalima raw sila dito at handa raw po silang buksan ng salin kabilang raw po ang Pangulo. Yes, bukas ilalabas ko na yung rules instead of next day. I thought it wiser to come up with the rules as soon as possible. And I will just ask for the cooperation of the Senate and the House so that we will have silence on file with us of everybody. Kasi nga, the law intended that to happen, that all national elective officials should also file with the Ombudsman their silence. Although administratively, they are run separately from Ay, nagpapasalamat pala ako kay Ate Ludi Pamilar. Hindi ako nakalimutan. Salamat din kay Mami Peng. Sa pamamagitan niya, naipadala sa atin yung mga regalo ni Ate Ludi Pamilar. Ito, salamat. Lalagyan na ng cellphone. Tama-tama. Bagay na bagay para sa dalawang cellphone. Tapos may mga damit na makikita ninyo sa mga susunod na araw na isusuot din natin. At saka salamat din doon sa napakagandang sapatos. Gustong-gusto ko, kaso lang hindi kumasya sa akin. Pero ang galing, nataon naman na kasya sa aking eldest daughter. Kaya unisex naman yung sapatos. Masayang-masaya yung panganay ko. Salamat, Ate Ludi Pamilar, sa inyo pong hindi paglimot kay Top 1. At sa lahat ng ating mga manonood, maraming salamat po sa inyo. Constitutional office, they have their own rules of running their own houses. Pero hihingi tayo ng kopya sa kanila. Kasi maganda may on file na rin dito sa Ombudsman ng lahat ng national elective officials. So yun ang isang bagay na mangyayari. But as far as the rules of the salin are concerned, we will come up with that tomorrow. By tomorrow, you will get a hand of these rules at
iano natin, we will really make it available. That's Napakaganda niyan kasi yung pag-scrutinize sa SALN, isa yan sa napakahalagang hakbang para mamomonitor natin yung lifestyle ng mga public official. Siyempre, hindi naman yan basta-basta ibibigay kung kani-kanino lamang. May mga guidelines na susundin dyan. Pero ang mahalaga yung mainstream media, especially yung mga investigative journalism. No, kapag humingi sila ng report o ng copy ng SALN as provided doon sa guidelines, malalaman ngayon ito ng publiko at mababangga. O ganito pala ang lifestyle nitong politiko na ito, pero sa nilalaman ng kanyang SALN, hindi naman pala ganun kalaki yung kayamanan. Pero paano niya ngayon ito na gagawa sa kanyang pamumuhay araw-araw? Magkakaroon ngayon ng critical observation ang publiko na eventually maaaring mag-lead sa suspicion or investigation. No, napakahalaga kasi noon yung transparency na pilit itinago sa nakalipas po na administrasyon dahil po ang itinalaga nitong si Rodrigo Duterte na ombudsman ay ang unang-unang agenda na ginawa nito noon ay huwag pahintulutang i-release ang SALN maliban kung ito ay papahintulutan ng nagmamayari po ng SALN. Sino naman politiko ang magkukusa? Bibihira po yon. No, meron tayong na-picture dito na isang kongresista from Pampanga na kahit walang ganyang kautusan, ipinablish niya sa kanyang Facebook page yung kanyang SALN. Pero one of a kind siguro yon. Kaya maganda talaga na merong general guidelines para dito nang sa ganon, yung mga accusations ng tagong yaman, kung meron man, makikita kaagad sa SALN na wala nga doon tapos may mga yaman itong politiko na ito. Ito overall na, hindi lang naman ito para kay Sara Duterte, even sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Kaya ako, agree ako dito sa sinasabi ni Ombudsman Boyong Remulla na isa sa publiko kung kinakailangan ang SALN ng ating mga public official. the best. Umpisa natin from the president down. Umpisa natin. Sir, Wala, meron na siyempre tayong request. No? May undertaking ng lahat na magre-request. So we're all responsible for the information. Anyway mga tol, at sobrang katip pa rin ng lalamunan ko, nakakahiya naman na ubo ko ng ubo sa inyong harapan. Kaya hanggang dito na lamang muna ulit. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy po na suporta sa ating Pangulo, sa ating gobyerno at sa ating programa. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.